walang hiya ka. Mas pinili mo magpadaig sa kasamahan kaysa sa kilalanin ng anak mo. Ilang taon na kitang pinapakain ng preskang karne pero di minsan, hindi ako nawalan ng pag-asa na magiging mabuti ka pa. Ang batang yan ang nagdala ng kamalasan sa buhay ko. Kaya dapat siyang mamatay. Wala akong pakialam sa batang yan. Wala ka rin po kwentang ina. Sana si Nanay Lisa na lang ang naging totoo ko, Nanay. Kampatay kita! Hanggang saan nga ba ang kaya mo para panindigan ang obligasyon na hindi mo naman inaasahan? Ang sanggol ay hindi basta pinamimigay o tinatapon na lang kapag hindi pa tayo handa bilang isang babae na maging ina. Pero sa sitwasyon ko naman, ibinigay sa akin ang sanggol na ito para mailigtas ko sa isang kapahamakan. Magandang araw po sa inyo, Miss Pinky. Isa akong dalaga noon, pero bigla na lang akong naging ina sa batang hindi ko naman po anak. Para maintindihan ninyo ang kwento ko, hayaan ninyo akong isalaysay ang buong pangyayari. Ako nga po pala si Liza. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Lisa! Buksan mo ang pinto! Tulungan mo ako! Ate Judy? Ano po ba ginagawa ninyo dito? O saka bakit? Nanganganak ka na ata! Oo, tulungan mo ako. Kailangan ko mailabas ang sanggol bago pa sila dumating. Ano po? Pero wala akong karanasan sa pagpapaanak at baka mapano ang sanggol mo. Alalahin mo lang ako. Sige na, Lisa. Parang awa mo na. Sige, pumasok na po muna kayo. Sandali lang ha. Iinit lang ako ng tubig. Hindi na kailangan. Ihiga mo lang ako sa malambot na bagay tapos kumuha ka ng tuwalya para masalo mo ang bata na maayos. Ate Judy naman natatakot ako sa ginagawa ninyong ito Pero sige, nagdurugo na rin po kayo. Kaya wala na po akong magagawa. Halika dito sa kwarto. May kutsyon ako doon. Magiging komportable ang pag-iri mo sa bata doon. Bilisan na natin, Lisa. Hindi ko naintindihan kung bakit takot na takot si Ate Judy ng mga oras na yun. Ako naman, halos hindi na rin mapakali dahil sa kabang nararamdaman ko. Wala akong kaalam-alam sa bagay ng pagpapaanak pero dahil mapilit siya, pinanindigan ko na lang. Kaagad akong pumwesto sa paanan niya at naghahandang saluhin ng bata kung sakaling lalabas na ito. Pero nakikita ko na parang nahihirapan siya sa pag-iri. Sige po, iri niyo lang. Nakikita ko na po ang ulo ng sanggol. Ang laki ng sanggol, kaya hirap ako may palabas to. Dito ka, tigain mo, sikmura ako, sasabayan ko ng pag-iri. Hindi, ayoko. Sige na, Lisa. Gawin mo na lang, walang mangyayari sa amin ng bata. Kailangan ko ang tulong mo. Sigurado po ba kayo? Oo, dalian mo na. Sige, heto na po. 1, 2, 3, iri! Ay, sa wakas, naisilang ko na siya. Pupunasan ko lang po ang bata para matanggal ang mga dugo sa katawan niya. Meron din akong gunting at betadine doon pero hindi ako marunong kung paano ang tamang pagputol sa pusod niya. Ako nang gagawa. Iabot mo sa akin ang gunting. At ang gamot, kung meron kang tela na napakapal, balutin mo ang anak ko at umalis na kayo. Itakas mo siya. Itakas mo ang anak ko sa kanila. Kanino ko po siya itatakas? Tsaka wala akong ibang mapupuntahan, ate.
Mamamatay tayong tatlo kapag hindi ka pa kumilos. Tatanawin ko itong isang utang na loob, Lisa. Iligtas mo ang anak ko. Ayan, narinig ko na mga tunog nila. Naguluhan ako ng mga oras na yon. Pero pilit akong itinutulak ni Ate Judy paalis ng bahay. Kaagad ko naman binalot ang bata sa kumot habang umiiyak ito. Doon na ako dumaan sa likuran ng bahay para tumakbo ng mabilis. Habang papalayo naman ako, may naririnig akong tunog ng mga nilalang na parang isang malaking ibon. Iyon na lang ang huling pagkikita namin ni Ate Judy. At hanggang ngayon ay wala pa rin akong balita sa kanya. Maraming taon na ang lumipas at ako ang tumayong ina sa bata at pinangalanan ko itong Henry. Nanay! Nanay! Oh, Henry! Ano na naman ang nangyari sa'yo? Yung mga kalaro ko kasi, pinitik yung nanal ko sa batok eh. Sobrang sakit po. Ano? Ay naku, ilang beses na kitang pinagsabihan na kung pwede lang, huwag kang makipaglaro kahit kani-kaninong mga bata. Alam mo naman pagtatawanan ka lang ng mga yan eh. Tapos, sinabi nila sa akin na ampun lang daw po ako. Oh, ano na naman ngayon? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na hindi nga kita tunay na anak? Pero mahal naman kita. Ang sabi pa nila, baka daw pinaglihi ako sa dilaw na palaka. Hindi kaya, ganun na lang daw ang kulay ng nunal ko. Alam mo anak, sa mundo ngayon, kahit gaano ka pa kaperpekto, may masasabi talaga ang mga tao sa'yo. Kaya ikaw ha, piliin mo laging maging mabait. Huwag na huwag kang gagante sa mga taong nanakit sa'yo. Naiintindihan mo ba? Awang-awa ako kay Henry sa tuwing umuuwi siya ng bahay na umiiyak. Simula nang umalis ako sa dating tirahan ko noon, nakalipat ako sa lugar na malayo at liblib. Nakahanap naman ako ng paupahan at isang labanderang trabaho ko para maitaguyod ang pang-araw-araw na pangangailangan namin ng anak ko. Hanggang isang araw, nakipaglaro na naman si Henry sa labas. Kagaya ng mga nangyayari, umuwi itong umiiyak pero sa pagkakataong ito, may kakaiba na namang dahilan. Henry, bakit kami pasa sa mukha? At sa paa din, oh? Ano nangyari sa'yo? Di kasi po Kuya Tomas, pinalo niya po ako tsaka sinapal dun sa kalsada eh. Inaway kasi ako ng anak niya, kaya po naitulak ko siya. Ano? Nakisawsawan Tomas na yun sa away ninyo mga bata? Humanda talaga sa akin ang lalaking yun. Sandali lang, kukunin ko lang ang itak ko. Inay, wag na po. May baka kung ano pa mangyari sa inyo eh. Hindi, sumusobra ng Tomas na yan eh. Tara na, at sugurin na natin siya. Po? Oo, at na malaman niya na wala siyang karapatan na saktan ka. Ako na nagpapalamo sa'yo ni isang kurot, hindi ka nakaranas sa akin? Nagdadabog akong umalis sa bahay ng mga oras na yon at pumunta sa bahay ni Tomas. Nakita ko pa siyang nakikipagtagay sa mga tambay, kaya agad ko siyang sinigawan na naging dahilan ng pagkagulat niya. Hoy! Tomas! Anong ginawa mo sa anak ko, ha? Yung anak mo ang tanongin mo kung anong ginawa niya sa anak ko. Away bata lang yun at dapat hindi ka nangingialam. Ako nga, halos araw-araw na pinapaiyak ng mga anak ninyong anak ko. Pero may narinig ba kayo sa akin? Kaya ulitin mo pa yung pananakit mo sa anak ko, tatagain talaga kita. O sige, subukan mo. Ang akala mo ba natatakot ako sa itak mo, ha? Tagayin mo nga.
Ganon ha? Sige, lumapit ka dito sa akin at namatagake ka. Punok-puno na ako sa'yo, Tomas. Huwag na huwag mo akong sagarin hanggang buto dahil malilintikan ka sa akin. Tandaan mo yan. Tara na po, Nay. Umuwi na po tayo. Tandaan mo yan sinasabi ko. Pakasuhan kita kapag sinaktan mo pa ulit ang anak ko. Ang laki-laki mong tao? Bata lang bang kaya mo? Batugan! Magpasalamat ka't babae ka. Ah. Dahil kung lalaki ka lang din, nakagaya ko. Nako ka talaga. Puputok sa akin ang uso mo. Inawat naman siya ng mga kasama niya at hinila na rin ako ni Henry pa uwi ng bahay. Hindi ko naman pinagkakaila na may kakaiba talaga sa anak ko. Mayroon siyang malaking nunal sa batok na lumulobo na parang lobo pero hindi rin naman ganun kalaki. Malakas din ang kanyang pandinig at may kakayahan na pahilumin ang kanyang sariling sugat kahit hindi naman ginagamot. Hanggang isang gabi, nagising akong wala si Henry sa tabi ko. Narinig ko rin ang ingay ng mga manok namin. Kaya agad akong bumangon para tingnan ang nangyayari. Sarap talaga. Henry? Ano ginagawa mo? Bakit mo kinakain ang mga manok natin na hilaw? Ay, pasensya na po, Nay. Nagutom po kasi ako eh. Hindi ko sinasadya na mapunta sa kulungan ng mga manok natin. Dahil sa sobrang gutom, napilitan po akong kainin sila. Ha? Nagugutom ka? Meron namang pagkain doon sa loob na niluto ko, hindi yung manok na hilaw pa ang kinakain mo. Inay, iwan ko pero gustong gusto ko po ang lasa ng manok na hilaw eh. Tsaka po parang ang tamis ng dugo nila. Sa susunod po kapag kakatay tayo ng manok, itirin niya po sa akin yung hilaw ha. At magluto na lang po kayo ng para sa inyo. Tama na yan, tumigil ka na. Pumasok na tayo sa loob at baka may makakita pa sa'yo kung ano pang isipin nila. Pero Nay, kakain pa po ako eh. Henry, makinig ka sa akin. Aswang lang ang kumakain ng mga hilaw na karne. At hindi ka isang aswang. Naiintindihan mo ba? Ha? Henry? Hindi naman umimik ang bata at tumigil sa pagmuya ng mga manok na hilaw. Kinilabutan din ako ng mga oras na yon at hindi ko maintindihan kung anong nangyayari kay Henry. Hanggang sa naalala kong habilin sa akin ni Ate Judy. Kailangan ko raw siyang ilayo sa kanila. Hanggang ngayon, isang malaking katanungan pa rin sa isipan ko kung bakit niya ako pinatakas dala ang kanyang anak. At kung sinong kanila ang tinutukoy niya. Lumipas pa ang mga araw, hindi na rin naman naulit ang pangyayaring yon. Pero isang tanghali, umuwi si Henry ng bahay at masayang masaya ito. O ano, siguro nakipaglaro na sa'yo mga bata sa labas ano? Kaya ganyan ka nalang kasaya? Hindi po, Nay. Yung si Bebe na kalaro po namin, nasugatan siya ng lata. Kaya maraming dugo ang lumabas sa kamay niya. Alam mo ba kung hindi ko sinipsip yung dugo niya, hindi pa siya gumaling eh. Ano? Sinipsip mo ang sugat niya? Opo. Kaya po ayaw ko nga po sanang tantanan eh. Kasi mukhang marami pa akong dugo na may inom doon sa sugat niya. Kaya lang, dumating ang nanay niya eh. Diyos ko, Henry! Nasarapan ka ba sa dugo niya? Opo, Nay. Ang sarap-sarap tapos parang manamis-namis. Anak, huwag mo na uulitin yon, ha? Alam mo bang hindi tama yung ginawa mo? Paano ko dumating sa punto na maghahanap na ang katawan mo ng ganong lasa? Papatay ka ng tao? Mali yun. Anak, huwag ka manakit sa kapwa mo. Hindi ko naman po siya sinaktan, Nay. Tinulungan ko nga po siya para tumigil yung pagdurugo na sugat niya eh. Sa susunod, huwag ka na tumulong. Pwede ba yon? Please naman, sundin mo na lang si nanay. Para din naman sa'yo itong sinasabi ko eh. Masama po bang tumulong sa ganong paraan?
Pero Nay, sa totoo lang parang naging masigla ang katawan ko nung matapos kong tikman yung dugo ni Bebe. Oo, masamang masama kasi iniinom mo ang dugo niya. Basta, huwag mo na uulitin yon. Opo, Nay. Inosenteng bata si Henry. Kaya ayaw kong isipin na isa siyang aswang. Kaya niya ginawa ang bagay na yon. Ilang araw pang nakalipas, ay napapansin ko na panay ang hawak nito sa kanyang batok. Hindi ko na pinunayon dahil ang ayaw ni Henry sa lahat ay pinag-uusapan ang tungkol sa nunal niya. Nang sumapit na ang 6:00 ng gabi, malikot siya sa higaan namin at halos hinding-hindi ito mapakali. Tanay rin ang silip nito sa bintana at napapabuntong hininga pa. Hanggang sa narinig ko na lang siyang sumisigaw ng malakas. Aray! Aray ko po! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Ano ba nangyari sa'yo? Yung nunal ko kasi sobrang sakit. Parang may lalabas sa nunal ko. May gumagalo na gustong lumabas. Ha? Akin at namatingnan ko. Hindi. Mayroong ugat na tumutusok sa nunal mo at parang puputok to. Ang sakit mo talaga, Nay. Teka, gagawa ko ng paraan. Kukuha lang ako ng maligamgam na tubig at panyo para itapal natin dyan sa nunal mo. Nay! Huwag po kayong alis! Ayan na! Ayan na! Nay! Puputok na po siya! Ang sakit po! Ah! Henry! Bakit parang bumubuka ang nunal mo na pumutok at may lumalabas na mga ugat? Kumakalat sila sa katawan mo. Teka, anong nangyari sa akin? Nay, parang awa mo na tulungan mo po ako. Hindi ko rin alam. Ewan ko kung bakit ka nagkakaganyan. Diyos ko! Hindi ko na alam ang gagawin ko. Yung mga buko mo humahaba at may pakpak na tumutubo sa likuran mo. Habang pinagmamasdan ko na nagbabagong anyo si Henry sa harapan ko, ay agad ko na rin kinuha ang aking itak para gawing panlaban sakali mang salakayin niya ako. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit gusto ng nanay niyang itakas ko siya. Isa palang aswang ang kanyang anak. Ilang buwan lang kaming nagkakilala noon ni Ate Judy, kaya wala akong nalalaman tungkol sa pagkatao niya. Napaatras ako at hinanda ang itak ko nang dahan-dahan na lumalapit sa akin si Henry. Mapupula ang kanyang mga mata, may mahabang kuko at pakpak na parang paniki. Henry, nanay mo ako. Pakiusap lang lumayo ka sa akin. Huwag kang lumapit anak dahil baka mataga kita. Pakiusap. Nay! Hanap na ako ng makain, Nay! Pabalik po ako agad! Huwag kang kakain ng tao kahit ano mangyari. Masama ang manakit ng kapwa, Henry. Nagugutom po talaga ako, Nay! Huwag kayo mag-alala! Hindi ko kayo sasaktan! Mag-iingat ka na hindi ka nila mahuli dahil sa oras na may makadakip sa'yo. Hindi ko may papangako na kaya kitang protektahan sa kanila. Lumipad palayo si Henry at unti-unting nawala sa pandinig ko ang tunog ng kanyang pakpak. Nabitawan ko ang itak sa sahig at napaupo na lamang ako. Doon ko napagtanto na ang babaeng tinulungan ko ng mga anak noon ay isang aswang at namana rin ito ng anak niya ngayon. Nagtuloy-tuloy ang pagpapalit anyo ni Henry bilang aswang sa harapan ko, pero wala akong lakas na loob na pigilan siya dahil na rin sa takot. Sumapit ang isang umaga at nabalitaan kong mayroong namatay sa lugar namin. Nang pumunta ako sa pinangyarihang krimen,
Nakita ko na wakwakan tiyan at dibdib ng taong pinatay. Naku po, Sus Mariosep. Kawawa naman ang sinapit ng tawang to. Ay nako, sa tingin ko talaga, may mabagsik na hayop na naligaw dito sa lugar natin at nambibiktima. Ano sa tingin mo, Liza? Ewan ko, hindi naman natin nakita ang aktong pagpatay dyan. Isang aswang ang pumatay sa lalaking yan. Oh, sino ka naman matanda ka ha? Pwede ba umurong ka ng kaunti palay sa akin ha? Baw-baw ng hininga mo eh. Mag-ingat kayo sa lahat ng aswang. Dahil nakapaligid lang siya sa atin. Hoy tanda! Ang aswang ay umaatake lang sa hindi mataong lugar. Tignan mo oh! Magkakalapit lang ang mga bahay dito. Tingin mo ba maglalakas loob ang aswang na yan na umatake dito? Teka, paano niyo naman nasabi na aswang ang pumatay sa taong yan? Talaga bang hindi mo alam? O gusto mo bang sabihin ko sa lahat kung paano? Nako, huwag na po, baka makadulot pa ng takot sa iba. Yung dinig ko rin, marami na rin daw ang namamatay na hayop sa lugar na ito eh. Minsan pa, balahibo na lang daw ng manok ang natitira. Malaking problema nga po ito para sa baryo natin. Talagang malala. Lalo na kapag mayroong nagpalala. Aalis na ako, Tomas. Maiwan ko na pala kayo. Hoy, si Henry. Parang ilang araw ko na siyang hindi nakikitang lumalabas ha. Nagkasakit ba siya? Ha? Hindi! Ayaw na niya makipaglaro kasi palagi lang naman siyang binubuli. Sige na, bibili pa ako ng pagkain namin. Sandali kong tiningnan ang matanda at ngumisi ito sa akin. Kaya nagmamadali na akong umalis doon. Dumaan ako sa tindahan ng mga ulam at agad na bumili. Pero hindi ko inaasahang nakasunod pala sa akin ang matandang lalaki. Hinarangan niya ako sa daan at tinanong tungkol kay Henry. Hoy, ikaw ang nag-aalaga sa kanya, hindi ba? Ibigay mo siya sa akin. Bakit ko naman po ibibigay sa inyo ang anak ko? Anak ko po yun. Hindi mo siya tunay na anak. Kaya ibalik mo siya kung saan siya nanggaling. Isang malaking pagkakamali na kumapkop ka ng isang batang hindi normal. Wala pong mali sa ginawa ko. Tsaka hindi kita kilala. Kaya bakit ba kita kinakausap? Hindi habang buhay ay may itatago mo ang kanyang pagkatao. Ang bata mismo ang gagawa ng paraan para mahanap niya ang pinanggalingan niya. Labas na po kayo doon. Kaya kung pwede lang po, huwag ninyong guluhin ang buhay namin mag-ina. Hindi naman umimik ang matanda at nagmadali akong naglakad pa uwi sa bahay namin. Pero noong nasa pintuan na ako, may nakita akong lalaking umiikot sa bahay namin. Nagmadali akong habulin siya at tinanong kung ano ang kailangan niya. May hinahanap ka ba? Oo. May nakita kasi akong bata rito kanina. Ibibigay ko sana sa kanya yung candy na hawak ko kaso mabilis na tumakbo papunta dito. Baka anak ko yun. Ganun ba? Pakibigay na lang sana sa kanya to. Pasensya na kung ginulat pa kita. Walang problema. Salamat. Alis na ako. Sige. Henry! Henry! Tay, umalis na po ba yung lalaki? Oo. Bakit? Ano ba nangyari? Natakot po kasi ako sa kanya sa tingin ko po. Kaya siya nandito para patayin po ako. Ha? Hindi. May binigay siyang candy sa akin. Henry, may tatanong lang ako sa'yo. May nakitang patay doon sa kakahuyan. Wala ka bang kinalaman doon, anak? Ha? Hindi ko po alam. Pwede ba? Kahit isang gabi?
Huwag ka muna maging aswang. Natatakot kasi ako na baka mahuli ka at mapatay ng mga tao. Hindi ko po kasi talaga mapigilan na Iyalam po ng katawan ko kapag sasapit na po ang gabi. Hinaplos ko naman ang mukha ni Henry dahil naaawa ako sa kanya. Hanggang maghapon na, lumabas ako ng bahay para magwalis sa bakuran. Napansin ko ang matandang lalaki na nagtatago sa mataas na damo habang nakatingin sa bahay. Huli na para magtago siya ulit dahil kaagad ko na itong nakita. Ano po ba kasi ang kailangan ninyo sa anak ko? Gusto ko lang makita ang bata. May simula nang isinilang siya. Hindi man lang namin nasilayan ang mukha niya dahil itinakas mo siya. Sinong namin? Gusto kong makita ang bata. Pero dahil ayaw ko naman na matakot siya sa akin, kaya mas pinili kong pagmasdan na lang siya dito sa malayo. Tigilan na ninyo ang anak ko, pakiusap lang po. Ngayong 10 taon na siya, sabay-sabay kaming darating para kunin siya sa poder mo. Hindi ko isusuko sa inyo ang anak ko. Kung ayaw niyo po na bastusin ko kayo, pakiusap. Umalis na kayo ngayon din. Maging matalino ka sa pagpili kung sino sa amin ang bibigyan mo ng bata. Kung sino man kayo, wala kayong mapapala sa akin. Akin lang ang anak ko at wala kayong magagawa para makuha ninyo siya. Kahit ang sarili niyang ina, walang magagawa ha! Napatahimik ako nang banggitin ng matanda ang nanay ni Henry. Tawang-tawa ang matanda habang naglalakad ito palayo sa akin. Mayroon siyang tungkod at mabaho nga ang kanyang amoy na parang malansa. Nang napatingin ako sa bahay, nakita ko si Henry doon, nagtitig na titig sa likuran ng matandang lalaki, napapaalis. Nay, sino po yun? Hindi ko kilala. Ang mabuti pa, bumalik ka na lang sa loob ng bahay. Bakit po kayo malungkot? Henry, kung sakali ba nababalik ang nanay mo para kunin ka, sasama ka ba? Oo naman. Kasi siya ang nanay ko pero babalik din ako sa'yo. Dahil ikaw naman po yung nagpalaki sa akin. Salamat naman kung ganon. Alam mo po, sa tuwing lumilipad ako sa gabi, madalas kong nakikita ang matandang yan. May ginagawa ba siyang masama? Wala naman po. Nakasunod lang siya sa akin kung saan ako magpunta. Hindi ko maintindihan kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yon. Nang sumapit naman ang hating gabi, mahimbing na sana kaming natutulog pero nagulat ako at nagising nang may malakas na kumalabog sa bubong namin. Kinusot pa ni Henry ang kanyang mga mata at agad na bumangon. May nilalang sa bubong natin. Isa rin po siyang asong kagaya ko. Ano? Sa tingin mo anong balak niya? Gusto niya po akong kunin. Nay, kahit anong mangyari, huwag mo akong ibibigay sa kanya. Hindi kita ibibigay. Dadaan muna siya sa talim ng itak ko. Nay, papunta na po siya sa may bintana natin. Sige, ako na ang bahala sa kanya. Ayun po, Nay. Ang mga kuko niya. Nakikita ko na sa dingding. Noong sumigaw si Henry, saktong bumukas din ang bintana namin at isang napakabagsik na nilalang ang nakita ko. Ang pinagkaiba lang nila ni Henry, may sungay ang aswang na ito at may suot pang anting-anting sa katawan. Mabilis ko siyang tinaga pero dumaplis lang sa kanyang talim ng itak ko at hindi man lang siya nasugatan. Pagkatapos nun, sinuntok ako nito sa sikmura na halos mawalan ako ng malay dahil sa sakit. Ibigay mo sa akin ang bata kung gusto mo pang mabuhay. Wala ka namang sanang kinalaman sa pangyayaring ito.
Kung mag-iisip ka ng maayos, bago magdesisyon. Hindi ko isusuko ang anak ko sa inyong mga aswang. Kahit kailan, hindi siya magagaya sa inyo na walang ibang ginawa kundi ang manakit ng kapwa. Gusto mo bang sabihin sa akin na malinis ang batang inaaruga mo? Hindi ka bulata. At mas lalong hindi ka estupida. Para walang mapansin. Pinoprotektahan mo siya. Pero hanggang saan? At kailan, Liza? Hanggat nabubuhay ako, hindi ko hahayaan na masaktan ang anak ko. Hindi siya galing sa'yo. Hindi mo siya dugot laman. Kaya isuko mo ng bata at mamuhay ka ng normal bilang tao. Hindi ko man siya kadugo. Pero minahal ako ni Nanay Lisa. At hindi rin ako makakapayag na saktan mo siya. Kung ganun, ilabas mo kung sino ka. Ilabas mo ang pagkatao mo, Henry. Unti-unting may tumubong pakpak sa likuran ni Henry at tuluyan itong naging aswang. Sinalakay niya ang masamang nilalang na yon hanggang sa silang dalawa ang naglaban sa labas. Narinig kong malalakas na salpukan ng kanilang mga pakpak, pati ang tunog ng pagkalmot nila sa bawat isa. Bigla naman silang nawala sa paningin ko at makalipas pa ang isang oras, bumalik si Henry na sugatan. Huwag ka pong mag-alala sa akin, Nay. Maliit lang pang sugat ko. At kayang-kaya ko to. Hindi natin pwedeng baliwalain ang sugat mo. Pwede kang ma-infection dahil dyan. Nakalimutan niyo na po ba? Isa rin po akong aswang, Nay. Kaya-kaya ko pong gamutin ang sarili ko gamit ang laway ko. Ano ang nangyari sa aswang na yon? Napatay mo ba? Hindi. Nakatakas po siya nung masugatan ko siya sa braso. Pero meron po siyang naiwang banta bago siya umalis. Kapag daw po hindi ako nakipag-isa sa kanila, gagawin niya po ang lahat para madina ko sa mga tao. Ano kayang maganda nating gawin para malayo ka dito? Wala na rin naman tayo mapuntahan. Huwag po kayong matakot sa mga aswang, Nay. Poprotektahan po kita sa kanila. Ang kinatatakot ko kung ikaw ang hindi ko kayang protektahan sa mga tao, Henry. Kapag nalaman nila na isa ka sa mga nambibiktima, papatayin ka rin nila. Nag-iingat naman po ako eh. Tsaka, isa lang ang sinisigurado ko sa inyo. Hayop lang po ang pinapatay ko. Ay, tsaka nga pala, nakita ko na naman po ang matanda nung naglalaban kami ng aswang na yun eh. Sino ba talagang matandang yun? At paano niya nahanap kung nasaan tayo? Hindi ko nga rin po alam. Pero sa tingin ko, kagaya ko din siya. Na aswang? Opo. Nang sumapit naman ang umaga, nabigla ako nang makita ko ang binatang lalaki na nasa bahay namin. Hindi ko na alam kung sinong kakampi ko sa kanila o sino ang hindi. Lahat sila'y interesado sa anak kong si Henry. Kaya kahit ano pang sabihin nila sa akin, hindi ako naniniwala. Alam ko na alam mo na rin ang pagkatao ng bata. Kaya kung pwede lang, sa akin mo siya ibigay. Bakit ba lahat kayo gusto nilang makuha ang anak ko? May mga dahilan kami at sa akin mo lang siya dapat ipagkatiwala. Sa nangyayari ngayon, ako ang kakampi mo. Hindi titigilan ng aswang ang anak mo. Lalo pat alam nila na wala kang laban sa kanila para protektahan ng bata. Mag-iisip muna ako kung kanino ako magbibigay ng tiwala. Sige, pero wag mong hintayin na mahuli pa ang lahat bago ka pa kumilos. Tandaan mong hindi siya normal at hindi mo rin alam ang takbo ng utak niya. Posibleng ngayon, napapaniwala ka niyang hayop lang ang kanyang kinakain. Pero hindi sa lahat ng oras. Mababantayan mo kung ano ba talaga ang binibiktima niya. Alam ko dahil may sarili akong utak. Huwag ninyong pangunahan ang anak ko dahil kahit kailan hindi siya magiging halimaw kagaya ng iba. Bisa ngayon, hindi pa. Pero darating ang araw na mas halimaw pa siya sa nakilala mong halimaw.
Nung sumapit ang gabi, nagpaalam sa akin si Henry na umalis ng bahay pero hindi siya nag-aanyong aswang. Hinintay ko siyang makauwi ng gabing yon pero bigla akong kinabahan nang makita ko si Kuya Tomas at si Henry. Hawak ni Kuya Tomas sa leeg ang anak ko. Kaya dali-dali ako lumabas at hinila ang aking anak. Hoy, ito bang anak mo, Liza? Ay, aswang ba? May tignan mo ang bibigat kamay niyo, oh. Tuguan! Abay, nadatnan ko ba naman doon sa kulungan ng mga baboy ko na kinakain niya ng hilaw? Abay, malas niya lang kasi. Ang hindi niya alam noon pa ako nagmamanman sa mga alaga ko. Baka naman po, hindi sinasadya ni Henry. Bata lang po si Henry kaya imposibleng maging aswang siya. At paano mo naman ipapaliwanag na nahuli ko sa kinakain ng mga baboy na hilaw, ha? Totoo ba yon, Henry? Opo. Hindi na po ako nakatakbo kasi natapatan po ako ng ilaw eh. Kaya nasilawan po ako. Kuya Tomas, huwag na lang po kayong gumawa ng iskandalo. May pera pa akong naitabi doon. Ibabayad ko na lang po sa baboy ninyo. Aba. Bakit? Babayaran mo pa talaga ako, ha? Pasensya ka na. Pero marami nang nakakita sa kanya na may dugo ang bibig niya. Bakit mo kasi yun ginawa, anak? Kasi po sobrang gutom na po ako eh. Napatunayan ko na aswang na talaga ang batang yan. Dapat kayong umalis dito sa baryo namin. At isa pa, mga dialog naman kayo eh. Kaya dapat kayong palayasin. Huwag naman, Kuya Tomas. Wala na po kami malilipatan ni Henry. Wala kaming pakialam. Tignan mo ang mga taong kasama ko ngayon. Lahat sila nakita aktong nginangat-ngat ng anak mo ang karne ng baboy na hilaw. May siguraduhin mo lang na hindi na ito mauulit. Kasi hindi na ako magpapasensya sa susunod. Babariling ko na yung anak mo. Oh, pasensya na po talaga. Ilang gabi naman ang nakalipas. Hindi na umaalis ng bahay si Henry. Dahil na rin siguro sa takot. Palagi na lang siyang nasa bakuran na para bang may hinihintay. Sa sobrang kuryosidad ko, pinuntahan ko siya sa bakuran namin ng gabing yon at doon ko nakita at narinig ang pinag-uusapan nila ng matandang lalaki. Masarap ba, Henry? Opo. Sobrang sarap po. Maraming salamat po ah. Naku, kung hindi dahil sa inyo, hindi na ako makakakain ng preskang karni. Sige lang, kumain ka lang. At ako na ang gagawa ng paraan kung paano may tawid ang gutom mo. Pero dapat walang makakaalam na pinapakain kita, ha? Opo, wala pong alam si nanay tungkol dito. Yang akala po niya, nandito lang ako at nagpapahangin. Ikaw na matanda ka. Ano ba itong pinapakain mo sa anak ko, ha? Ang akala mo ba hindi ko malalaman? Kaya pala, na madalas na nandito si Henry tuwing gabi dahil nag-aabang siya sa karning dala mo. Dapat magpasalamat ka nga sa akin eh. Dahil tinutulungan ko ang anak mo. Wala akong dapat na ipagpasalamat sa'yo. Ilang araw nang sinusubukan ni Henry na hindi kumain ng mga karneng hilaw. Pero yung pala, palihim mo siyang binibigyan dito. Mabuti nga po yan, Nay. Hindi ko na po kailangan lumabas para kumain. Si Mang Enchong na po yung gumawa ng paraan. Noon pa lang wala na akong tiwala sa'yo. Alam ko na kung bakit mo to ginagawa. Dahil gusto mong makuha ang loob ng anak ko. Hindi naman sa gano'n. At isa pa, wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo, no? Sige, Henry, kumain ka lang. Ubusin mo lahat yan nang mabusog ka ng gusto. Noong gabing mismong yon, narinig kong malakas sa sigawan ng mga tao. Kaagad namang tumayo si Henry at iniwan ang kinakain niyang sariwang pagkain. Nagsisitakbuhan ang mga tao padaan sa bahay namin at may nakasunod sa kanilang nilalang para habulin at patayin sila. Napatingin sa amin ang nilalang at doon napahinto ang lahat sa tapat ng bahay.
Kung gusto niyo mabuhay, ibigay niyo sa akin ang bata. Si Henry lang ang kailangan ko dito. Sinabi ko na sa'yo na hindi ko ibibigay ang anak ko. Marami ang madadamay kapag hindi mo binigay sa akin ang bata. Siya lang ang kailangan ko. At pagkatapos nun, aalis na ako. Hindi na ako mananakit ng kahit isa sa inyo. Basta isubo niyo lang siya sa akin. Wala akong pakialam kung mananakit ka pero paninindigan kong desisyon ko na hindi ko isasuko ang anak ko. Kung ganun, hindi kayo ang sasaktan ko, kundi ang mga taong ito. Tignan ninyong mag-ina kung paano kung papatiin ang mga tao dito na walang kalaban-laban na. Nay! Sinusugod niya ang mga tao! Wala naman tayong magagawa, anak. Meron po. Ano na lang kaya kung ibigay mo na lang ako sa kanya para mawala na ang gulo? Itutan po, aswang naman po ako eh. Kaya sigurado ako na hindi niya ako sasaktan. Noon pa lang sinabi na ng nanay mo na ilayo kita sa kapahamakan at hindi kita ilalagay doon. Mahal din kita bilang isang anak ko. Mahirap para sa akin na ipagkatiwala kita sa mga nilalang na yan. Kung ganun, wala ba tayong gagawin para makatulong sa kanila, Nay? Wala, dahil ayoko may masamang mangyari sa'yo. Nang mga oras na yon, hindi ko inaasahan na biglang nilabanan ni Henry ang aswang na yon. Normal siyang tao noong nakipaglaban, kaya sobrang natatakot ako sa kahantungan niya. Bumalik ako sa loob ng bahay at kumuha ng asin, tsaka mabilis na bumalik sa labas at sinabuya ng aswang ng asin. Kaagad din namang tumakas ang aswang. Kinaumagahan, marami ang dumating sa amin at lahat sila galit na galit dahil hindi ko isinuko ang anak ko sa aswang. Kasalanan mo talaga to, Lisa. Tingnan mo! Muntik nang may mamatay. Dahil mas inisip mo ang kapakanan ng anak mong aswang. Saan ba nagmana yan, ha? Sa totoong nanay niya? Hanggat walang sinasaktan na taong anak ko, wala kayong karapatan na saktan siya. Ang pagsuko lang kay Henry sa aswang ang paraan para tumigil na ang aswang sa pananalasa sa balyong ito. Huwag na huwag niyong isusuko sa aswang si Henry. Dahil pagbabayarin ko kayo ng lubos kapag namatay ang batang yan. At isa ka pang matanda kang magnanakaw kay. Ang dami ring nagre-reklamo na ninanakaw mo ang mga alagang hayop ng mga tao dito sa amin. Magsilayas kayo mga dayo kayo dahil kayo ang nagdadala ng malas sa balyong ito. Hindi lahat ng aswang ay masama. Walang mabuting aswang, Lisa. Ang ikinakatakot lang namin, baka masakop ng aswang ang baryong ito at pati ang mga anak namin ay maging aswang na rin kagaya ng anak mo. Aba, ang pagkakaiba ni Henry ay hindi basihan para paratangan ninyo siya na masama. Tumigil ka nga, matanda ka! Tay, bakit niyo naman po sinuntok si Mang Enchong? Kinakampihan mo ba matandang to? Sige, ikaw din ang susunod ko. Akmang susuntukin ni Tomas si Henry, pero nasalo nito ang kamao ni Tomas at malakas na itinulak. Malayo ang tinalsikan ni Tomas at naumpog pang likuran nito sa malaking kahoy. Napaungol sa sakit ang lalaki at halos hindi makabangon. Yan ang namang bagay sa'yo. Henry, sana hindi mo nalang pinatulan. Iyang sama po kasi niya eh. Aswang nga talagang batang yan. Mga kasama, umalis na tayo at baka ubusin pa tayo niya ng kainin. Tama yan! Umalis kayo rito! Henry, sinasabi ko na nga ba't malakas ka eh. May kakaiba ka talagang bata ka. Eh dahil sa'yo, mapapabangon mo mula sa pagkalugmukang lahi natin. Sumama ka na sa akin para malayo ka na sa mga tao mapanghusga na yan. Henry, wag! Mamamatay ang anak mo dito!
Kaya lang naman nagkaganito ang lahat. Dahil sabay-sabay kayong dumating sa buhay namin. Hindi mo ako masisisi. Dahil hindi mo mapipigilan ang paglabas ng pagkaaswag niya. Alam ko, pero alam ko na may kinalaman ka kung bakit natuto ang anak ko na kumain ng hayop. Sigurado ako na noon pa man, nagpapakita ka na sa kanya. Haba ka. Simula nung bata pa si Henry, nakabantay na ako sa kanya. At sa akin niya nalaman na dapat siyang kumain ng hilaw na karne para maging masigla. Tara na anak, pumasok na tayo sa loob. Walang patutunguhan kung makikinig tayo sa taong hindi natin lubos na kilala. Tinalikuran namin na matandang lalaki at napahalakhak naman ito sa hindi ko malaman na dahilan. Hanggang sumapit na ulit ang gabi, biglang dumating ang binatang si Piolo sa bahay namin. Sa pilitan niyang hinila si Henry palabas ng bahay namin. Sumama ka na sa akin para matapos na to. Tayo ko po! Ibalik niyo ako sa nanay ko! Bitawan mo ang anak ko! Wala kang karapatan na hilahin siya na ganyan! Makinig ka sa akin, Lisa. Alam ko na gustong makuha ng aswang ang anak mo. Pero kung gusto mo siyang protektahan, ipaubaya mo na siya sa akin. Marami pa ang magpapahabak kapag nalaman nilang nandito sa poder mo itong bata. Bakit naman ako maniniwala sa mga sinasabi mo? Wala akong alam sa'yo at malay ko ba kung may masama ka ring balak sa anak ko? Alam mo, wala ka na pagpipilian kundi ang maniwala sa akin. Dahil ako lang makakatulong sa anak mo para maresolba ng problema at wala namang pahamak. Nay, baka patay po nila ako eh. Henry, hindi kita sasaktan. Basta magtiwala ka lang sa akin. Wala akong planong masama sa'yo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo na hindi ka masama? Hindi. At iiwan ko itong kwintas sa'yo bilang simbolo ng katapatan ko. Ibabalik ko lang ang anak mo kapag naging maayos na ang lahat. Ano naman tong kwintas? Yan. Minana ko pa yan sa nanay ko. At ang sabi niya, ibibigay ko sa babaeng mapapangasawa ko. Pero dahil gusto mo ng pruweba ng katapatan ko, sa'yo ko na muna yan iiwan. At babawiin ko lang, kasabay ng pagbalik ko dito kay Henry. Sige, ibibigay ko sa'yo ang tiwala ko. Pangako mo yan ha, hindi mo sasaktan ang anak ko. Oo, hindi ko siya sasaktan. Pangako yan. Inay, sigurado po ba kayo na ipapadala mo ako sa kanya? Subukan na lang nating magtiwala sa isa sa 3 taong gustong kumuha sa'yo. Sige na. Kailangan na naming umalis. Nang sa ganun, hindi na kami maabutan pa ng aswang. Pikit mata kong ipinadala si Henry sa binatang lalaki, alang-alang sa kanyang kaligtasan. Hanggang ilang araw pang nakalipas, sobrang lungkot ko nang mawala sa poder ko ang aking anak na si Henry. Panay rin ang silip ko sa bintana sa tuwing sasapit ang gabi sa pag-aakalang dadalaw man lang siya sa akin. Pero imbis na ang anak kong dumalaw, isang aswang na naman ang dumating. Mahaba ang buhok niya at nakaputing saya. Nakakatakot ang kanyang itsura. Sinalakay niya ako kaya agad akong tumalsik nung hinampas niya ako ng kanyang malakas na pakpak. Kahit patayin mo pa ako, hindi mo malalaman kung nasaan ang anak ko. Aswang! Ako ang harapin mo! Mang Enchong? Ako na bahala dito. Bumaba ka dito ng aswang ka! Mag-iingat po kayo sa pakikipaglaban sa kanya. Matanda na kayo at uugod-ugod na. Baka mapatay niya ho kayo agad. Manood ka lang para makita mo kung gaano ako kagaling. Madali lang sa akin ang ganitong bagay. Kukuha lang po ako ng asin sa kusina. Bumaba naman ang aswang mula sa bintana at sinalakay si Mang Enchong.
Mabilis akong kumuha ng asin at lumabas ng bahay, tsaka sinabuyan ng aswang. Ang tungkod ng matanda ang kanyang ginamit. Noon ko lang din nalaman na hindi lang pala yon simpleng kahoy, kundi gawa pa sa ibang metal ang tungkod niya. Sa bawat paghampas niya sa aswang, nagwawala ito at nagkakasugat ang katawan. Hindi na kayanan ng aswang ang sakit, kaya kaagad itong lumipad para makatakas. Matay mo maigi si Henry. Alam ko na kaya mo siyang protektahan. Dahil mahal na mahal mo ang bata. Kung ako sa'yo, ipaubaya mo na siya sa akin. Hindi siya titigilan ng mga aswang na gahaban. Wala na si Henry sa poder ko, Mang Enchong. Dahil ipinagtatiwala ko na siya doon sa binata. Ano? Sinong binata tinutukoy mo? Si Piolo. Isa rin siya sa gustong makuha si Henry. Nangako siya sa akin na poprotektahan niya ang anak ko. Kaya nagtiwala na lang ako sa kanya. Ano ba talagang dahilan at gusto nilang makuha ang anak ko? Ay nako. Si Henry ay may angkin na kapangyarihan na wala ang ibang mga aswang. Siya ang itinadhana na maging mas malakas kaysa sa ibang lahi ng aswang. Ang dahilan kung bakit gusto nila itong kunin. Dahil may isasalin sa kanila ang kapangyarihan na taglay ni Henry sa pamamagitan ng ritual at pagsalin ang dugo ng bata sa kanilang katawan. Sa tingin ko, nagsasabi naman po ng totoo sa akin si Piolo na wala siyang balak na masama sa anak ko. Hindi niya kukunin si Henry kung wala siyang balak o kailangan doon sa bata. Mabuti pa. Sumama ka sa akin at puntahan natin ang bahay ng lalaking yon. Baka sakali maabutan pa natin si Henry na buo. Hindi ko alam kung nasaan ang bahay ni Piolo. Kung ganun, bakit ka naman nagtiwala sa kanya? Pero susubukan pa rin natin na mahanap siya. Kung hindi man natin siya mahanap, sumama ka na lang muna sa tinutuluyan ko. Dahil siguradong walang aswang na manggugulo sa roon. Mang Enchong, ilan ba talagang aswang sa lugar na to? Bakit parang kakaibang aswang yung nakalaban mo kanina? Ang aswang na yon ay tinatawag na Bag-ong Yanggaw. Sigurado ako na kaya kaniyayanggaw ng iba't ibang aswang. Nang sa gayon ay magamit kanila para malabanan si Henry. Ano naman ang mangyayari kung sakaling may masamang gagawin ng lalaking yun sa anak ko? Sa tingin mo ba, papatayin nila ang anak ko? Pwede nga. Kasi wala nang kakayahan si Henry. At pwede rin na nga hindi. Dahil pinapakinabangan muna nila ang pag-aswang niya. Sa oras na may masamang mangyari sa anak ko, sisiguraduhin ko talaga na magbabayad sa akin ang lalaking yun. O siya, gagawin natin ang ating makakaya para mahanap siya. Sigurado naman ako na narito lang siya sa baryo at hindi siya lalayo. Sigurado yon. Sumama nga ako ng gabing yon kay Mang Enchong. Hinanap namin si Henry at si Piolo nung gabing yon. Pero wala kaming nakita kahit na anino nila. Nakapagtanong na rin kami sa iba pero wala namang nagsasabi sa amin dahil kumalat na rin ang balita na isang aswang si Henry. Yung iba ay masaya pa nga nang malamang nawawala si Henry dahil isa raw itong malaking banta sa lugar namin. Kailan pa ba nagpaparamdam ang pinatang yun na makuha si Henry? Magkasabay lang po kayo. Pinilit niya kunin sa akin ang bata. Kaya nung huli, dahil na rin sa takot ko, nagtiwala na lang ako sa kanya. Ay, aray ko! Sumasakit na naman ang nunal sa batok ko eh! May nunal din ba kayo sa batok? Oo, tignan mo. At makita mo. Ito pong nunal ninyo. Parehong-pareho sa nunal ni Henry na pumutok noon bago siya tuluyang naging aswang. Kapag sumasakit itong nunal ko, may ibig sabihin lang nun nasa panganib si Henry. Ano po? Kung ganun dapat natin mahanap si Piolo para mabawi na natin ang anak ko.
Ayoko nang hintayin pa na may mangyaring masama kay Henry bago tayo kumilos. Alam ko. Pero kapag may gagawing hindi maganda ang binatagin sa bata, makakagawa si Henry ng paraan para makatakas. Kung kakayanin niya. Ano pa bang nalalaman ninyo tungkol kay Henry? At ngayon lang din kita nakita sa baryong ito. Paano ninyo nalaman kung saan kami nakatira? Alam mo, ang batang si Henry ay tagapagligtas laban sa masasamang aswang. Isinilang siya ng kanyang ina na may busilak na puso. Kailangan kong magpanggap na may kapansanan para malaya akong makalapit sa kanya nang walang nakakapansin. Ano naman pong dahilan kung bakit gusto ninyo siyang malapitan? Tandaan mong hindi ako isang aswang, kundi isang normal na tao. Matagal na panahon akong naninilbihan sa pamilya ni Henry na mga aswang din. Masasabi kong mababait sila. Pero sa isang iglap, bigla na lang silang naubos ng mga masasamang aswang. Nabalitaan ko noon na nagnanakaw raw kayo ng mga alagang hayop ng mga tao dito. Yun bang karne na binibigay mo kay Henry ay galing sa nakaw? Oo. Hindi pwede magutom ang bata dahil mawawalan siya ng lakas at higit sa lahat. Baka kumain na siya ng tao. May sa oras na makatikim si Henry ng karne ng tao, tuluyan na siyang magiging masamang aswang. Paano kung yun palang plano ng binatang yon at pakainin niya ng karne ng tao ang bata? Malalaman natin yan sa oras na mahanap natin ang binatang lalaki. Nangangako ako sa iyo, gagawin ko ang lahat para pagbayarin ang binatang yon kung sakaling may gagawin siyang hindi maganda kay Henry. Dahil hindi namin mahanap ang lalaki nung gabing yon, dinala ako ni Mang Enchong sa kanyang tinitirahan. Doon siya nakikitulog sa tabi ng basurahan na may maliit na barong-barong. Noong mga oras na yon, nagulat pa ako nang makita kong isang babae na mabahong-mabaho at nakakadena ang katawan. Hindi rin siya makaalis kahit anong pilit nito dahil nakatali ang kadena sa sementadong haligi. Mang Enchong, sino naman po ang babaeng yan? Hindi mo ba siya kilala? Siya si Judy, ang nanay ng batang ginampun mo. Ano? Oo, pero hindi na siya ang dating Judy na kilala mo. Nang dahil sa problemang kinaharap niya noon na naubos ang kanyang mga kalahi at sabay pa na nawalay sa kanya ang kanyang anak. Naging magulo ang isipan niya. Nakakain siya ng tao at hindi na niya makontrol ang kanyang sarili. Ate Judy, bakit? Bakit mo nagawa mga bagay na yon? Papatayin ko mga tao kapag hindi ko nahanap ang anak ko. Dinala ko siya dito para kung sakaling magkita sila ng kanyang anak, may maaalala siya at bumalik sa dating katinuan. Mababago kaya ni Henry ang nanay niya? Alam mo, makapangyarihan ang pagmamahal ng isang anak sa ina at ganoon din ang pagmamahal ng ina para sa anak. Sa bawat minuto at oras na lumilipas, palagi niyang bukang bibig ang kanyang anak. Hindi ko inaasahan na makikita kami sa ganitong sitwasyon. Masyado nang maraming nangyari, Riza. Sa mga nakalipas na taon, marami na rin pinatay na tao si Judy. Sa madaling panahon, kailangan nating mahanap si Henry at nang makita niya na rin ang kanyang totoong ina. Handa ka bang pakawalan si Henry para isauli siya sa kanyang totoong ina? Hindi ko alam pero sa tingin ko, mas kailangan ni Ate Judy ang anak niya. Lalo na sa sitwasyon niya ngayon. Dahan-dahan akong lumapit sa kinaroroonan ni Ate Judy at nagtangka itong kagatin ako. Mabilis naman akong umatras at numisi siya sa akin na sobrang nakakatakot. Sobrang haba na ng kanyang buhok
at nangingitim na rin ang kanyang ngipin. Hanggang sa sumapit naman ang gabi. Nasaksihan ko ang pagpapalit anyo ni Ate Judy sa harapan ko. Isang aswang na may mahabang buhok at sobrang nakakatakot. Umalis naman si Mang Enchong ng mga oras na yon at narinig ko na binigkas ni Ate Judy ang pangalan ko. Lisa! Ate Judy, tinatawag niyo po ba ako? Pakawalan mo ako, Lisa. Sige na. Pakawalan mo ako. Matagal na panahon na akong itinali ng matandang yon. Gusto ko na maghimalaya. Mahigpit na binili sa akin ni Mang Enchong na hindi kita pakakawalan sa tali mo kahit ano ang mangyari. Huwag ka maniwala sa matandang yon. Hindi siya mabuti. Isa rin siyang masama. Kaya pakawalan mo na ako nang sa ganon, makaalis na ako sa pagpapahirap niya sa akin. Pinapahirapan niya po kayo? Oo, sobra. Kaya parang awa mo na pakawalan mo na ako. Tanggalin mo ang kadenang ito. Nakita kong iniwan niya sa iyo ang susi. Paano naman ako nakakasiguro na hindi niyo ako sasaktan? Hindi kita sasaktan basta pakawalan mo lang ako. Kahit isang halimaw ang itsura ni Ate Judy, nakikita ko sa mukha niya na isa siyang kaawa-awa. Kinuha ko ang susi sa lalagyan nito at dahan-dahang lumapit sa kanya para pakawalan siya. Hanggang sa natanggal ko na nga ang kadena sa kanyang paa at kamay. Saktong dumating naman si Mang Enchong at sumigaw ito. Tumayo ka sa kanya, Lisa! Sa wakas, malaya na ako. Hindi. Hindi ka makakalis dito! Mang Enchong, patawarin niyo po ako. Hayaan na ninyo ako makaalis. Tanda! Hindi mo mahanap ang anak mo nang mag-isa ka lang. Hayaan mo kasi tulungan ka namin. Si Lisa, siya ang babaeng binigyan mo ng anak mo, hindi ba? Mahahanap natin si Henry. Pero ang gusto ko ay magipagtulungan ka rin sa amin, pakiusap. Matagal mo nang pinangako sa akin tutulungan mo ko na mahanap ang anak ko. Pero ano nangyari? Hanggang ngayon wala pa rin. Kaya ako na lang ang gagawa. Kapag naging sagabal ka, papatayin kita. Ikaw talaga natitira sa lahi ninyo at si Henry. Abay, hindi ko ahayaan na mapatay ka ng iba pang aswang. O mga tao, pipigilan kita makaalis dito. Hoy, huwag ka nang makikinig sa mga kwento niya sa susunod ha. Dahil gagawin niya ang lahat para lang kaawan mo siya. Oo, parang na-hypnotize nga ako sa magandang boses niya kanina eh. Para siyang bumubulong tapos ang hirap tanggihan. May mga aswang na ginagamit ang kanilang boses para makapambiktima at doon nabibilang si Judy. Kailangan ko siyang saktan para hindi siya makaalis. Ay, tsaka nga pala, may dala akong karnidor. Kunin mo yan at nang maipakain na natin sa kanya. Sige po, Mang Enchong, sandali lang. Kukunin ko lang ang langis ko ha, para mahaplasan ko ang sugat niya. Si Henry, may sarili siyang kakayahan para magamot ang kanya sugat. Si Ate Judy po ba? Wala po siyang ganong kakayahan? Ay wala na, dahil mahina na siya. May kapangyarihan si Henry, kaya nagagawa niya ang bagay na yon. Ang iniisip ko ngayon ay kung saan natin hahanapin si Henry. Yun natin ang pinoproblema ko eh. Kaya nga sila gumawa ng paraan na bago may silang si Henry matubuan na ako ng dunal sa batok. Kagaya niya, para malaman ko kung nasa panganib siya. Pero wala akong kakayahan na malaman kung nasan siya. Hanggang kinaumagahan, nabigla na lang kami nang dumating sina Piolo at Henry doon sa tinutuluyan ng matanda. Nakita ko kaagad si Henry na may malaking ngiti sa akin. Pero hindi muna ako lumapit dahil pinigilan ako ni Mang Enchong.
Natatakot din ako dahil baka pinakain ni Piolo ng karne ng tao si Henry at tuluyan na itong naging masamang aswang. Pinabalik ko na ang anak mo, Lisa. Anong ginawa mo sa bata, ha? Bakit mo siya kinuha? May dahilan ako kung bakit ko ginawa ang bagay na yon. Kagaya niyo, gusto ko rin siyang protektahan. Protektahan? Hindi nga namin alam kung anong ginawa mo sa anak ko. Tanungin niyo pa siya at nang malaman ninyo. Nay, promise po. Wala po siyang ginawang masama sa akin. Talaga ba? Hindi kanya pinakain ng kung ano-ano? Hindi kanya sinaktan? Hindi nga po. Namiss po kita. Alam niyo po ba nung nakaraan, sinalakay kami ng aswang pero nakaligtas kami. Teka po. Sino naman pong babaeng yan? Tsaka na namin sasagutin ang tanong mo. Kapag sinabi niyo sa amin kung ano ang dahilan ng pagkuha mo sa bata. Ay, isa akong albularyo. Nag-aaral pa lang na maging albularyo. Meron akong gabay pero hindi ko pa gamay ang lahat. Ang lola ko ang nagturo sa akin kung saan nakatira si Henry. Isang ermitanya ang lola ko. Na siyang kaibigan din ng lola ni Henry. Isa kang albularyo? Oo. Pero mga 6 na buwan pa lang akong nagsimula. Kaya hindi pa ako magaling. Tamang-tama lang na makaramdam ng mga sasamang nilang sa paligid. Hayaan nyo. Meron naman akong gabay. Kaya siguradong matututo rin ako. Ay nako. Isa lang naman pala ang pakay natin sa bata eh. Yun ay mailigtas siya laban sa mga masasamang aswang ng sanlibutan. Abay dapat tayong magtulungan para matupad yon. Sige. Bali ito yung pinakaunang misyon ko. Alalayan at iligtas ang batang ito sa kapahamakan. Lalo na't wala pa siyang gaanong alam. Mahigpit kong niyakap si Henry ng mga oras na yon at sobrang saya ko dahil nakabalik na siya. Hanggang sa nakita ko na lang si Henry na nakatulalang nakatingin sa kanyang ina. Dahan-dahan niya itong nilapitan at hinawakan niya sa pisngi ang kanyang ina. Pero biglang kinagat ni Ate Judy ang daliri niya. Dahilan para ito ay dumugo. Sige lang po. Kagatin ninyo ako. Hanggang sa bumalik ang buong lakas ninyo. Ay, wag mong ipasipsip sa kanyang tuko mo, Henry. Hindi natin alam kung magagamit niya kanyang lakas sa kabutihan o sa kasamaan. Henry, wag mo muna siyang painumin ng dugo mo. Kailangan natin siyang gamutin para bumalik sa normal ang pag-iisip niya. Susubukan ko kung may maitutulong ako bilang isang albularyo. Hindi mo naintindihan. Naging iba na ang kanyang pag-iisip dahil sa trahedyang nangyari sa mga kapwa niya aswang. Hindi ko alam kung may maitutulong tayo sa kanya. Pero sisikapin natin na maaalala niya na ikaw ang kanyang anak. Ha? Teka, ikaw ang totoong nanay ko? Naalala niyo po ba ako? Ako po yung batang binigyan niyo kay Nanay Lisa. Umalis kayo! Lumayo kayo sa akin! Nay, anak niyo po ako. Hindi niyo po ba ako maalala? Lumayo ka! Layo! Bakas sa mukha ni Henry na nasasaktan siya nang tabuyin siya ng kanyang ina. Nang mga sandaling yon, biglang nagwala si Ate Judy. Hanggang sa unti-unti siyang nakakawala sa mga kadenang nakatali sa kanya. Nagkaroon siya ng lakas na makatikim ito ng dugo ni Henry. Nang tuluyan na siyang makawala, ay agad itong nagpalit anyo bilang aswang at mabilis na lumipad palayo. Sinubukan namin siyang habulin, pero bigo kaming maabutan nito. Dahil sa dugo mo, Henry, naging malakas ulit si Judy. At sigurado ako, mabibiktima na naman siya ng tao. Ang aswang na nakakakain ng karne ng tao, hanggang kailan ay ganoon na sila. Hindi na natin mababago si Judy dahil nakatikim na siya ng kakaibang karne. Kailangan na natin ituring na isa siyang kaaway. Yung nanay mo,
Isa na siyang kaaway, Henry. Hindi, nanay ko siya. Hindi ko siya kaaway. Sa kanya ka nga galing pero hindi mo siya kilala. Mas lalo na ako. Hindi ko rin siya gaanong kilala. Paano kung papatayin ka niya dahil alam niyang sabik ka sa kanya? Ako po ang gagawa ng paraan para mahanap ang nanay ko. Gagawin ko ang lahat para bumalik siya sa pagiging maayos. 8 taon ko siyang tinali at kinulong para lang mapigilan ng tawag ng kanyang laman. Pero kahit na pinapakain ko na siya ng preskang karne ng hayop, hindi pa rin ito sapat. Miski na ako, may ilang beses na niya ako sinubukan na saktan at kainin. Ang akala ko ba matagal na kayong magkakilala ni Ate Judy? Nakikilala niya ako. Pero mayroong pangyayari na hindi na niya maalala. Parang kalaban na rin ang tingin niya sa akin. Alam ko na mahirap ito para sa'yo, anak. Pero hindi kita pipilitin sa mga bagay na hindi mo gusto. May sarili kang utak at puso. Kung sa tingin mo ano ang tama, yon ang gawin mo. Basta huwag mo lang kalimutan na mag-ingat para walang mangyayaring masama sa'yo. Habang nag-uusap kami ay biglang napapikit si Henry. At alam kong may kakaibang nangyayari sa kanya. Pagkadilat ito, ulilaw ang kanyang mga mata at nagbalot ng takot sa amin. Hindi ko pa nakitang maging ganon ang mga mata ng anak ko. Kahit na ako ang nag-alaga sa kanya. Teka, alam ko na po kung nasan nanay ko. Samahan niyo po ako pumunta sa kanya. Sa tingin mo ba, hindi tayo mapapahamak kapag pinuntahan natin siya? May naghihintay na masamang pangyayari. Pero gusto kong iligtas ang nanay ko. Sige, kung yun ang gusto mo, pupuntahan natin siya. Sasama na ako. Tara na. Pero, paano mo nalaman kung nasaan si Ate Judy? Matagal ko na pong inilihim sa inyo na kaya kong makakita ng mga bagay na hindi ninyo nakikita. Noon pa man, alam ko na may pangyayaring ganito eh. Para po wag na lang tayo mag-alala. Sinikreto ko na lamang po yun. Isa din sa dahilan kung bakit sumama ako kay Kuya Piolo. Dahil alam ko na hindi siya masamang tao. Kung ganon, nakikita mo kung saan at anong ginagawa ng nanay mo? Opo. Meron siyang kasama at pinapakain siya ng kaninang tao. Hindi. Sila yata ang tinutukoy ni Judy doon. Tinutukoy na ano po? Kasi bago pa siya manganak, sinabi na niya, ang dugo na nananalantay sa kanyang anak ay dugo ng masamang aswang. Nabuntis siya, pero hindi namin kilala kung sinong nakabuntis sa kanya. Dahil sa takot nito sa kanyang mga magulang. Grabe, di kung ganun. Posible na isang malakas na aswang ang tatay ni Henry. At isa din ang dahilan kung bakit pinili ni Ate Judy na ipamigay ang bata para lang maprotektahan ito sa tatay niya. At ngayon ko lang naisip na isang masamang aswang ang tatay ni Henry. Kailangan nating malaman kung sino yung sila na tinutukoy ni Ate Judy nung binigay niya sa akin si Henry. Isang madugong labanan ang pupuntahan natin. Kaya kailangan po natin magdoble ingat. Sige, tara na. Ikaw na magturo sa amin ng daan papunta sa kinaroroonan ng nanay mo. Nagsimula na kami maglakbay para puntahan ang kinaroroonan ng nanay ni Henry. Dinala niya kami sa isang lumang bahay na nasa gitna ng gubat. Malaki ang bahay at maraming matataas na damo. Sa labas pa lang, nakakatakot na itong pagmasdan na parabang may naghihintay na panganib sa loob. Kahit nasa labas pa lang kami, ay may naaamoy na kaming malansa at nakasusulasok na amoy. Ang baho! Grabe, kakaiba ang amoy na to ah. Parang hindi ordinaryo. Ito ata ang kuta ng mga aswang. At sa tingin ko, ang amoy na yan ay nabubulok na katawan ng tao. Tara po, pumasok na po tayo sa loob. Huwag kang magpadalos-dalos, Henry.
Baka kasi may patibong dyan. Hindi pupunta ang nanay mo dito kung wala siyang alam sa lugar na to. Sa tingin ko, kaya nagkaganon si Ate Judy ay dahil nakokontrol ng ibang nilalang ang katawan at utak niya. Pwede rin nilang gamitin ng nanay mo para kumalaban sa'yo. Oo, tama nga. Yun nga ata ang plano ng mga aswang eh. Bayang alam ko, naaalala ko pa doon na si Judy mismo ang humiling sa akin na itali ko siya. Dahil natatakot siya na baka raw umepekto ang ritual ng mga aswang sa kanya at mapatay niya ang kanyang anak. Kaya ko lang naman siya dinala dito dahil umaasa ako na babalik siya sa dating niya kapag nakita niya ang anak niya. Nang mga sandaling yon, may nakita kaming nilalang na lumabas ng bahay at mabilis na lumilipad papunta sa kinaroroonan namin. Mabilis kaming umilag nang sumalakay ito at naghanda para matarak ang kanyang mahabang kuko sa kung sino man sa amin. Isang malakas na halakhak ang pinakawala ni Ate Judy nung nagpanik na kaming lahat. Sana, hindi niyo na lang ako sinundan dito. Hinahatid niyo lang ang inyong kamatayan sa lugar na ito. Jody, anak mo itong si Henry. Siya na ang matagal mong hinahanap. Ang batang yan ang nagdala ng kamalasan sa buhay ko. Kaya dapat siyang mamatay. Hindi mo siya pwedeng kalabanin. Siya lang ang nag-iisang kakampi mong datira. Nay, ako po ang anak ninyo. Parang awa niyo na po, yakapin mo naman ako. Huwag kang magmakaawa sa kanya. Ikaw ang kanyang sinisisi sa nangyayari sa buhay niya. Alam natin sa kanyang pananalita na galit siya sa'yo. Tumanda kayo. Hindi lang siya nag-iisa. May mga paparating pa. Dito din makikilala ang mga aswang na gustong makakuha sa iyo, Henry. Huwag ka magpapadala sa emosyon mo sa iyong ina. Mayroon pa ang 3 aswang na lumipad papunta sa aming kinaroroonan. Naghanda kami para umiwas sa mabagsik at mabilis nilang pagsalakay. Hinanda naman ni Mang Enchong ang kanyang latigo para paluin ang mga aswang. Si Piolo naman nakipaglaban din. Sabay na sumalakay sina Ate Judy at ang 3 aswang sa amin ng mga oras na yon, pero hindi ko magawang umilag. Kaya nasaktan ako ng aswang. Nakalmot niya ako sa braso at nasakal sabay ng pagbagsak niya sa akin sa lupa. Lisa! Nanay Lisa! Diyan ka lang. At kami lang haharap sa mga aswang na ito. Mamamatay kayong lahat dito. At dahil gutom ako, laman loob ninyo ang kakainin ko. Walang yaka. Mas pinili mo magpadaig sa kasamaan kaysa sa kilalanin ng anak mo. Ilang taon na kitang pinapakain ng preskang karne pero di minsan, hindi ako nawalan ng pag-asa na magiging mabuti ka pa. Wala akong pakialam sa batang yan. Wala ka rin po kwentang ina. Sana si Nanay Lisa na lang ang naging totoo ko, nanay. Tumalon si Henry para sugurin ng 3 aswang at isa-isa niyang pinutulan ng ulo ang mga ito. Ganun lang niya kabilis na napatay ang mga nilalang na yon. Hanggang sa silang dalawa na ng nanay niya ang naglaban. Sobrang sakit din para sa akin ang makitang magpapatayan sila dahil magkaibang kanilang landas sa tatahakin kahit iisa lang ang kanilang pinagmulan. Pahihirapan si Henry na mapatay ang nanay niya dahil pareho na silang malakas. Tutulungan ko si Henry. Wag! Magtira ka ng lakas mo dahil alam ko na hindi pa ito ang pinakamahirap na kalabang haharapin natin. Teka, ang mga aswang na napalo ng buntot pagi na ito ay mabilis na mamamatay. Oo. Pero kapag malakas na aswang ang kalaban hindi sila basta-basta mamamatay. Teka, sandali. Hindi ba si Kuya Tomas yan? Nasaan? Ayun! Nakatingin siya dito sa atin! Siya nga. Naku naman.
Sa tingin ko siya ang aswang na gustong makuha si Henry eh. At may kinalaman din yata siya sa mga pangyayari. O ano? Nagulat ko ba kayo? Dapat kasi isinuko niyo lang sa akin si Henry. Para wala na madamay. Pero sadyang matigas kayo. Anong ibig sabihin nito, Kuya Tomas? Wala pa rin bang nabubuo sa isipan ninyo kung bakit ako nandito, ha? Ako ang tatay ni Henry! Kung ikaw ang tatay ni Henry, bakit palagi mo siyang sinasaktan noon? Bakit parang hindi ka man lang masaya na makita siya? Masaya ako. Pero kailangan kong subukin ang lakas ng anak ko na siyang susunod sa aking yamak. Magkakapamilya kami. Kaya wala kayong magagawa para pigilan kami na masago ang lugar na ito. Ano ginawa mo kay Judy? Nang malaman ko na binigay niya ang anak namin sa babae niyan, pinarusahan ko siya. Isa na sa parusa ko sa kanya, ang pag-ubo sa kanyang lahi. Eh matagal ko nang alam na ikaw ang may hawak kay Judy. Pero hinayaan ko lang siya sa'yo dahil nakikita naman ng mga manguhula ang bawat galaw ninyo. Kung ganon, ginamit mo lang din pala ako para matuntun si Henry. Hayop ka talaga! Oo! Palagi kami may connection ni Judy. Kahit nakatali lang siya, inuutusan ko siya magpanggap. Nang sa ganon, ay malaya kami makita ang anak namin. Bago ka pa man dumating dito, eh mas nauna na kami. Pero hindi ako sigurado noon kung si Henry ba talaga ang anak ko. Hayop ka! Kahit kailan, hindi maging kagaya mong anak ko! Talaga ba? Tignan mo sila. Tumigil na sa paglalaban. Noon lang namin napansin na magkatabi ng nakatayo sina Ate Judy at Henry. Umiilaw ang kanilang mga mata habang nakatingin kay Tomas. Nagkatinginan kaming tatlo dahil sa sobrang pag-aalala para sa mga sarili namin. Doon, may binulong si Piolo sa akin na naging dahilan para kabahan ako ng husto. Si Henry. Kinokontrol siya ng aswang na yan. Ha? Ano? Kung ganun, paano natin malalabanan si Tomas kung nagagawa niya kontrolin si Henry? Kailangan. Labanan ni Henry ang ritual ni Tomas. Yan ay kung hindi mahina ang pananampalataya niya. Henry, anak! Tama na! Hindi ka niya maalala. At isa pa, kami ang tunay na magulang ni Henry. Hindi ba ang anak ay dapat sumusunod sa kanyang mga magulang? Kaya Henry, gusto kong ipatikim mo sa kanila ang galit ko. Ngayon din! Masusunod po, Itay. Henry, wag! Kami ang kakampi mo. Ginagamit ka lang niya para matupad ang propesiya. At iyon ay maghari si Tomas sa lahat ng mga aswang. Huwag mong gagawin to, Henry. Nanghako ka sa akin na hindi ka magiging katulad nila. Wala na. Wala na sa tamang pag-iisip si Henry. At sa tingin ko, ganyan din ang nangyari sa nanay niya. Patayin mo sila! Sumunod naman si Henry sa iniutos ni Tomas. Nagpalit anyo bilang aswang si Henry at sinalakay kaming tatlo. Lumaban pa si Piolo at Mang Enchong kaya nasasaktan din si Henry sa tuwing pinapalo nila ito ng buntot pagi at latigo. Gamit ang kanyang mga kuko, sinunggaba ni Henry ang leeg ni Mang Enchong. Kaya natumba ang matanda. Sunod naman niyang inatake si Piolo. Kinalmot niya sa dibdib si Piolo at tinadyakan sa tiyan. Kaya nabitawan ng binata ang kanyang hawak na buntot pagi. Napabaling ang tingin niya sa akin at buong lakas niya akong sinakal. Napaiyak na lang ako ng mga sandaling yun. Anak, piliin mo maging mabuti. Huwag ka manakit ang kapwa mo dahil kahit kailan, hindi kayo tinuro sa'yo.
Ano pang hinihintay mo, Henry? Patay mo ng babae yan! Siya ang dahilan kung bakit hindi tayo nagkita ng ilang taon. Inangkin ka niya kahit hindi ka naman nanggaling sa kanya. Ipinagdamot ka niya sa amin ng nanay mo! Hindi totoo yan, anak. Alam ko hindi totoo yan. Pakiusap, labanan mo siya. Labanan mo ang kapangyarihan niya. Tama siya! Nilayo mo ako sa kanila! Hindi. Kagaya ng pangako ko sa nanay mo, minahal kita na parang tunay kong anak. Tanggap kita kahit iba ka. Kahit aswang ka. Anak pa rin kita. Ano pang hinihintay mo? Patay mo na siya! Kampatay kita! Mahal na mahal kita, Henry. Bigla akong pinakawalan ni Henry. At napakuyom ang kanyang kamao habang nakatingin sa akin na mga oras na yon. Kung siguro hindi pa niya binitiwan ang leeg ko, namatay na ako dahil sa sobrang lakas niya. Patawarin mo, Anay! Henry! Ayok pangaswang ka! Hindi kita tatay! Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin! Hindi! Paano mo nagawa makawala sa ginawa ko nang wala mo sa'yo? Kahit kailan, walang makakatumbas na kapangyarihan sa pagmamahal ng isang magulang. Patayin natin si Tomas. Dahil sigurado ako na magiging maayos ang nanay mo kapag namatay natin siya. Sabay silang dalawa na sumalakay kay Tomas. At nang mga oras na yon, naging aswang naman si Tomas para labanan sila. Isang nakakatakot na aswang na may maitim na balat at mapulang mga mata. Nakita ko rin na akmang sasalakay rin si Ate Judy, pero nakatayo pa si Mang Enchong at pinalo ito ng kanyang latigo. Nahulog naman si Ate Judy sa lupa, pero mabilis pa rin itong nakalipad muli para sumalakay. Itigil mo na ito, Judy! Gayahin mo ang anak mo na kayang labanan ng ritual ng masamang aswang! Mang Enchong, tingin ko, nasakop na talaga ng kapangyarihan ni Tomas si Ate Judy. Ganoon na nga. Kaya kailangan na mapatay si Tomas para mawala ang kapangyarihan na yon. Huwag niyo patayin ang hari namin! Umilag po kayo, Mang Enchong. Baliwala ang sigaw kong yon dahil natamaan na ng malakas na hampas ng pakpak ni Ate Judy, si Mang Enchong. Mas lalong nadagdagan ang panghihinga ng matanda nang maumpog sa malaking bato ang ulo niya. Tumakbo ko palapit sa kanya at nakita kong wala na siyang malay. Hanggang sa narinig ko rin ang malakas na sigaw ni Henry. Nang mapatingin ako sa kanilang kinaroroonan, may malaki na siyang sugat sa tiyan at mayroong matalim na kahoy na nakatusok doon. Pinulot ko ang latigong nabitiwan ni Mang Enchong at galit na sinugod ang aswang na si Tomas. Magbabayad ka sa ginawa mo sa anak ko! Hindi naman sana ito nangyari. Kung hindi ka nalang nakialam, mabubuo na sana kami pero gumawa ka ba naman ng paraan para mag-iba ang utak ni Henry? Pinoprotektahan ko lang ang anak ko laban sa'yo. Tara na! Sugurin na natin siya, Lisa! Nay, kaya ko na po. Huwag na kayong lumaban sa kanya dahil malakas siya. Hindi! Tutulungan ka namin, anak! Tumalon ako para ihampas ang latigong hawak ko sa aswang na si Tomas. Nakailag ang lalaki at nakalmot na naman niya si Piolo. Muli ko siyang sinalakay ng malakas na paghampas. At sa pagkakataong yun ay nagawa ko siyang tamaan sa likod. Napaangil ang aswang at galit na sumalakay sa akin. Pinahaba niya pa ang kanyang kuko at akmang ituturok ito sa dibdib ko, pero biglang may humila sa akin para protektahan ako.
Sinabi ko na sa inyo, kaya ko pa po eh. Nagilang po kagad ang sugat ko. Tingnan niyo. At ikaw nasong ka. Ito na ang katapusan mo. Tatay mo ako. Kaya hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Hindi! Hindi kita kikilalanin, tatay. Isa kang masama. Kapag napatay kita, mawawala na ang gayuma mo sa nanay ko. At alam ko na ayaw rin nila sa'yo. Napipilitan lang siyang sumunod dahil kontrolado mo ang isip niya. Yun ang akala mo. Matagal nang nakipagkasundo sa akin ang nanay mo. At siya mismo ang gumawa ng paraan para makain siya ng tao. Hindi ako naniniwala sa'yo. Piniga ni Henry ang kamao ng aswang, kaya napangiwi ito sa sakit. Sunod na ginawa ng bata ang malakas na pagtadyak sa tiyan nito. Malayo ang tinalsikan ng aswang, kaya lumipad si Henry para muli siyang sugurin. Kitang-kita kong mabilis na pagdukot ni Henry ng puso ng aswang na yon. Biglang nawala ng malay si Ate Judy na mga oras na yun nang napatay na ang aswang na si Tomas. Inuna kong nilapitan si Mang Ensyong nang marinig ko ang pag-ungol niya. Lisa, Patay na ang aswang, Mang Encho. Nagawa ni Henry na patayin siya. talaga? Oo, ligtas na tayo. Kailangan na nating makaalis dito. Si Judy, anong nangyari sa kanya? Nawalan siya ng malay bigla. Poglanta, gumawa kayo ng apoy at sunugin ang katawan ni Tomas. Dalian mo! Sige po. Mabilis kong kinuha sa kanyang lighter at gumawa ako ng apoy. Nagtulungan kami ni Piolo na buhatin ang katawan ng aswang na yon at nang matupok na ito ng apoy ay agad na kaming umalis. Dinala namin sa bahay si Ate Judy at may ginawang ritual si Piolo para bumalik ang malay niya. Nang magising naman ito, gulong-gulo siya kung ano ang nangyayari. Nasaan ako? Judy, may gising ka na pala. Ay, naku, mabuti naman kung ganon. Ang akala ko may masama nang nangyari sa'yo Mang Enchong, nasaan tayo? Nandito tayo sa bahay ni Lisa. Ang babaeng pinagkatiwalaan mo ng anak mo. Ate Judy, naaalala mo pa ba ako? Ito ang anak mong si Henry. Malaki na siya at siyang nakapatay sa aswang na si Tomas. Nagawa mong mapatay ang aswang na agaras. Mabuti naman. Buong buhay kong sinusumpa ko ang lalaking yun. Ginahasa niya ako. Kaya ako nabuntis pero kahit na ganun pa ang nangyari, natutunan kong tanggapin at mahalin ang anak ko. Kahit na sa sinapupunan ko pa lamang siya. Nay, kaya na nga po ba talaga nanay ko? Ang laki mo na, anak. Patawarin mo ko kung nagawa kong ipamigay ka. Hindi ka magiging ligtas sa akin. Ayos lang po. Mabuting nanay naman po si Nanay Lisa sa akin eh. Maraming salamat, Lisa. Dahil hindi mo pinabayaan ang anak ko. Opo, minahay ko siya at inalagaan kagaya ng pangako ko sa inyo. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Bakit naman po? Ayaw niyo po ba akong kasama? Hindi sa ganun, anak. Pero iba na ako. Hindi na ako kagaya ng dati. At nagpapasalamat ako nakita kita. Ngayon, magiging komportable na ako na nasa maayos kang talagayan. Judy, tutulungan ka namin. Wala na kayong maitutulong. Kumakain na ako ng tao. Kaya hindi na ako pwedeng makipagsalamuha sa inyo. Ayoko na masaktan ko kayo kapag naging aswang na ako. May paraan pa para hindi ka na kumain ng tao. Kailangan kitang gamutin para mawala ang pagkaaswang mo. Hindi na kailangan.
Alam ko nahihina ang isang albularyo kapag may ginamot silang aswang. Ayokong mangyari yun. Lisa, alagaan mo siya at subaybayan mong lumaki ang anak ko ng maayos. Huwag kayong mag-alala. Dadalaw ako dito. Hindi namin siya napigilan na mabilis itong tumakbo palabas ng bahay at umalis. Sobrang lungkot ng mukha ni Henry ng mga oras na yon. Niyakap ko ang anak ko, kaya doon na siya napaiyak. Kahit si Mang Enchong, nalulungkot sa naging desisyon ni Ate Judy na lumayo sa amin. Kahit ilang beses na siyang nakakain ng tao, hindi pa rin mawawalang kabutihan sa puso niya. Alam ko na lalayo siya kung saan hindi na siya makakapambiktima. At alam ko rin na tuto pa rin niya ang kanyang pangako. Nadadalaw siya. Sa tingin niyo po ba? Tototohanin niya yun? Mayo naman. Nandito naman kami para sa'yo, Henry. Mahal na mahal ka rin namin ng nanay mo. Ang problema lang, malayo kayo sa isa't isa. Pero okay naman siya, di ba? Huwag ka na malungkot, Henry. Nandito lang kami, ha? Hanggang sa makalipas ang isa pang buwan. Nagkatotoo nga ang sinabi ni Ate Judy na dadalaw siya sa amin. Masaya naman si Henry dahil kahit papaano, nabawasan ang pangungulila niya sa kanyang totoong ina. Si Mang Enchong, nandito na rin nakatira sa lugar namin. Habang si Piolo naman ay nagpaalam sa akin na uuwi sa kanilang probinsya para mas lalo pang matuto sa panggagamot. Kumaway kami sa kanya habang paalis na ang tricycle na sinakyan niya. Sobrang saya ko dahil pagkatapos ng mga nangyari, buhay at ligtas kaming lahat. Habang lumalaki palalo si Henry, nakikita ko na isa siyang mabuti at mabait na tao. Nalihim sa lahat ang kanyang pagkaaswang at malaya nang nakakagala ang anak ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat at more power sa inyong channel.